Itinatwa at itinapon sa maruming lansangan. Habang nagpapakasasa si Kaz sa Karanyaan, kasama ang bagong babae, si Zara ay nakahandusay sa basang kalsada habang duguang yakap ang kanyang sinapupunan. Wala kang silbi, ang huling hagupit ng kanyang biyenan. Ngunit sa mot-iglap, dumating ang mga marangyang sasakyan ng pamilya Valderrama upang bawiin ang kanilang reyna. Babangon si Zara, hindi na bilang isang tupa, kundi isang bagong buhay na handang lumaban. Magagawa ba niyang panagutin ang mga umabuso sa kanya? Hindi ko na siya matiis, Nay. Wala siyang silbi sa bahay na ito, kundi ang maging pabigat na probinsyana. Isang taon ko nang tinitiis ang mukha niyang tuyot at sawa na ako. Ang boses ni Kaz ay tila isang matalim na karayom na bumaon sa puso ni Zara. Nakatayo siya sa may madilim na pasilyo sa labas ng kusina. Hawak ang isang mainit na mangkok ng arroz caldo na maaga niyang inihanda dahil narinig niya ang pag-ubo ng asawa kagabi. Sa loob ng bulsa ng kanyang manipis na duster, naroon ang isang maliit na plastic na may 2 pulang guhit, ang katibayan ng bagong buhay na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa galak, ilang minuto lamang ang nakalipas. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kusina ay dahan-dahang pumapatay sa apoy ng pag-asang iyon. Kaya nga, Kaz, anak. Ang sagot ni Leticia na may kasamang malalim na buntong hininga ng pagkain-is. Pirmahan mo na ang kasunduang ito kay Clara. Ang pamilya niya ang magliligtas sa kumpanya natin. Hindi ang isang basahang asawa na walang maibigay na kahit isang kusing. 1 taon nating pinakain ang babaeng yan dito. Ngunit kahit gintong kutsara ay hindi man lang niya maipasok sa pamilyang ito. Iyon naman ang gagawin ko, ne? Bulong ni Kaz. Ngunit may halong pagmamadali sa kanyang boses. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon para ibigay sa kanya ang mga papel ng annulment. Hindi ko lang alam kung paano ko siya mapapalayas ng walang gulo. Madali lang yan, anak, tugon ni Leticia, habang naririnig ang tunog ng pag-urong ng silya sa sahig. Sabihin natin na may nawawalang alahas sa kwarto ko. Sino pa ba ang kukuha niyon, kundi ang isang hampas lupang galing sa hirap? Sa oras na bantaan natin siya ng kulungan, kusa siyang aalis na umiiyak. Tila huminto ang pag-ikot ng daigdig para kay Zara. Ang initang mangkok na hawak niya ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang dibdib. Sumikip ang kanyang lalamunan, na tila may nakabarang tinik na pumipigil sa kanya na huminga ng maayos. Hindi siya makasigaw. Hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Ang mga daliri niya ay labis na humigpit sa gilid ng porselana hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng mainit ng sabaw na dahan-dahang natatapon sa kanyang balat. Ito ba ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa? Ito ba ang pamilyang inalayan niya ng kanyang bawat gabi ng pagsisilbi nang walang hinihinghing kapalit? Dahan-dahang inilapag ni Zara ang mangkok ng arroz caldo sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pasilyo. Walang tunog na nilika ang porselana sa kahoy. Ngunit sa loob ng kanyang puso, isang malaking pader ang tuluyang gumuho. Pinunasan niya ang isang patak ng luha na nagtangkang kumawala sa kanyang mga mata at pinalitan ito ng isang malamig at matigas na titig. Humarap siya sa pintuan ng kusina nang marinig ang mga yabag ng paa ni Kaz na papalabas. Zara! Natigilan si Kaz. Halos mabitawan ang baso ng tubig na hawak niya nang makita ang asawa na nakatayo sa may dilim. Ang kanyang muka ay agad na binalot ng pagkabalisa. Kanina ka po ba dyan? Sapat na para malaman ko kung gaano kamura ang halaga ng 1 taon nating pagsasama, Kaz. Malamig ang boses ni Zara. Walang kahit anong panginginig na maririnig dito. Lumabas din si Leticia mula sa kusina. Nakataas ang kilay at walang bakas ng pagkahiya sa kanyang muka. Mabuti naman at narinig mo, Zara, para hindi na tayo mag-aksaya ng panahon sa mga drama. Alam mo naman ang totoo, hindi ka nababagay sa pamilyan ito. 1 taon ka naming pinatira dito, binigyan ng pagkain, ngunit ano ang ibinalik mo sa amin? Isang muka ng kahirapan. Nay, tama na. Pagpigil ni Kaz.
ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na marinig sila ng mga kapitbahay. Tumingin siya kay Zara na may halong inis. Sana maintindihan mo, Zara. Kailangan ko pa rin ting isipin ang hinaharap ko. Ang kumpanya ko ay pabagsak na. Si Clara lang ang makakatulton sa akin. Kung mananatili ka sa tabi ko, pareho lang tayong magugutom. Kailangan mong isipin ang hinaharap mo? Pag-ulit ni Zara sa mga salita ng asawa. May isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang ipinapasok ang kamay sa bulsa upang hawakan ang pregnancy test. At paano naman ang hinaharap na binuo natin ng magkasama, Kaz? Ang mga pangako mo noong wala ka pang kahit ano at ako lang ang naniniwala sa'yo? Huwag mong gamitin ang nakaraan para sumbatan ng anak ko, singit ni Leticia, habang dinuduro si Zara gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang katotohanan ngayon ay isa kang pabigat. At huwag mong isiping, makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa amin kapag umalis ka. Pirmahan mo ang annulment papers na ibibigay ni Kaz. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa pagnanakaw ng singsing ko. Pagnanakaw? Tiningnan ni Zara ang kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling tahimik na tila isang bulong ng kamatayan. Yang ba ang paraan ninyo para mapanatili ang inyong maruming dangal? Ang mag-imbento ng kasalanan sa taong walang ibang ginawa kundi alagaan kayo? Huwag kang magmalinis, Zara, sigaw ni Leticia. Ang boses niya ay pumuno sa maliit na sala. Alam nating lahat na galing ka sa wala. Isang hampas lupang walang pamilya. Dapat ka nang magpasalamat dahil hinayaan ka naming matulog sa ilalim ng bubong na ito. Tumingin si Zara kay Kaz, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagtatanggol mula sa lalaking minahal niya. Ngunit iniwas ni Kaz ang kanyang tingin, nakatitig lamang sa sahig habang hawak ang kanyang baso. Ang katahimikan ni Kaz ang huling piraso ng patalim na sumaksak sa natitirang pag-ibig sa puso ni Zara. Pirmahan mo na ang mga papel bukas, Zara, bulong ni Kaz, nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Para hindi na humantong sa mas masamang sitwasyon. Dahan-dahang inalis ni Zara ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Hindi niya ipinakita sa kanila ang pregnancy test. Napagtanto niya na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng isang hiram na ama na walang dangal at isang lola na puno ng kasakiman. Poprotektahan niya ang kanyang anak, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang harapin ang unos ng mag-isa. Hindi ninyo kailangang mag-imbento ng kaso ng pagnanakaw para palayasin ako, sabi ni Zara habang itinataas ang kanyang ulo ng may marangyang dignidad na hindi kailanman nakita ng dalawa sa kanya. Aalis ako. Ngunit tandaan mo ito, Kaz. Ang bawat luha na dadaan sa aking mga pisngi sa gabing ito ay magiging kabayaran ng iyong buong imperyo. Napakalakas ng loob mong magbanta. Tumawa si Leticia nang may panghahamak. Sino ka ba sa akala mo? Isang reyna? Umalis ka na ngayon din bago ko patawagin ang mga barangay tanod para kaladkarin ka palabas. Humakbang si Zara patungo sa pinto. Ngunit bago niya hawakan ang kandado, lumingon siya kay Kaz na may malamig na titig na tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng asawa. Sana ay maging sapat ang pera ni Clara para mabili ang iyong natitirang konsensya, Kaz. Pinuksan ni Zara ang pinto at sa labas, ang unang bugso ng malamig na hangin ng paparating na bagyo ay sumalubong sa kanyang mukha. Huwag mong dungisan ang sahig ko ng maruming luha mo, Zara. Kahit kailan, hindi magiging anak ni Kaz ang bata sa sinapupunan ng isang magnanakaw. Ang malupit na boses ni Leticia ay sumaksak sa gabi, habang si Zara ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Yakap ang kanyang sariling mga knees. Isang segundo, bago niya mabuksan ang pinto upang tuluyang umalis, marahas siyang hinila ni Leticia pabalik sa sala. Kasunod ang paggupit ng kanyang lumang maleta na dala-dala niya mula sa probinsya. Ang mga damit ni Zara ay nagkalat sa sahig, kasabay ng isang gintong kwintas na kasing ningning ng kasakiman ng pamilyang ito. Sinasabi ko na nga ba? Turo ni Leticia sa kuwintas na sadyang inilagay niya sa bag ni Zara kanina lamang. Kaz,
Tingnan mo ang asawa mo. Hindi lang siya pabigat, magnanakaw din siya. Ang kuwintas na ibinigay sa akin ng tita mo, ninakaw ng hampas lupang ito. Tumingin si Zara kay Kaz. Umaasang may kaunting katotohanan pa na natitira sa mga mata nito. Kaz, alam mong hindi ko magagawa yan. Ni hindi ako pumapasok sa kwarto ng nanay mo nang wala siyang pahintulot. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bag na yan kagabi. Ngunit iniwas ni Kaz ang kanyang tingin bago humakbang patungo kay Zara habang hawak ang mga papel ng annulment. Wala na akong pakialam sa mga alibay mo, Zara. Huling pagkakataon na ito. Pirmahan mo ang mga papel na ito ngayon din kung ayaw mong tawagin ko ang pulisya upang mabulok ka sa kulungan. Pirmahan? Bulong ni Zara habang nararamdaman ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumaong sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi lamang dahil sa pisikal na karamdaman, kundi dahil sa kawalang puso ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aapoy na luha. Kaz, buntis ako. May anak tayo. Paano mo nagagawang itapon kami ng ganito dahil lang sa pera ni Clara? Natigilan si Kaz. Isang sandali ng kalituhan ang dumaan sa kanyang muka, ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Leticia sa pagitan nilang dalawa at marahas na tinulak ang balikat ni Zara. Buntis? Huwag mo kaming lokohin, Zara. Gagawa ka pa ng ganyang kwento para lang makakuha ng sustento sa anak ko? Galit na sigaw ni Leticia. Ang laway nito ay halos tumapon sa mukha ni Zara. Sino ang may-ari ng batang yan? Sa bawat oras na umaalis ka para magbenta ng mga kakanin sa palengke, sino ang kasama mo? Hindi ko hahayaang ang dugo ng isang magnanakaw ay pumasok sa pamilyang ito. Ne, tama na, bulong ni Kaz. Ngunit hindi niya tiningnan si Zara. Hinarap niya ang kanyang asawa na may malamig na muka. Zara, huwag mong gamitin ang bata para mang-blackmail. Hindi ko anak yan. Alam nating dalawa na magkaiba ang mundo natin. Pirmahan mo na ito. Ang bawat salita ni Kaz ay parang hampas ng latigo sa likod ni Zara. Hindi mo anak? Bulong niya, habang ang kanyang puso ay tuluyang nadurog at naging abo. Ang sarili mong dugo at laman, nagagawa mong itatwa dahil lamang sa takot na mawala ang yaman na hindi naman sayo? Wala siyang pirma! Huwag mo nang pilitin, Kaz! Sigaw ni Leticia. Kinuha nito ang mga damit ni Zara sa sahig at marahas na kinaladkad ang nanghihinang babae patungo sa pintuan. Hindi natin kailangan ang pirma ng isang kriminal. Sa oras na malaman ng pamilya ni Clara na may magnanakaw dito, mas lalo tayong masisira. Nay, sandali! Tawag ni Kaz, ngunit nanatili siyang nakatayo sa may sala. Pinapanood ang kanyang ina na hilahin si Zara palabas ng pinto. Ang gabi ay binalot ng matinding dilim at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng napakalakas. Ang bawat patak ng tubig ay tila may dalang yelo na tumatama sa manipis na duster ni Zara. Marahas siyang itinulak ni Leticia pababa sa sementadong hagdanan ng kanilang veranda, dahilan upang siya ay mapaluhod sa maputik na kalsada. Huwag ka nang babalik dito, Zara. Ang dumi na nararapat sa isang magnanakaw ay ang maruming kalsada. Ang huling sigaw ni Leticia bago marahas na isara ang pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na tila dambuhalang pader na tuluyang naghiwalay kay Zara sa kanyang nakaraan. Ang kanyang mga damit ay isa-isang inihagis ni Leticia mula sa bintana, na agad na nabasa at nadumihan sa umaagos na putik sa kalsada. Nakaluhod si Zara sa gitna ng unos. Ang hangin ay humahampas sa kanyang basang buhok at ang lamig ay unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Ngunit ang pinakamatinding kirot ay ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang sinapupunan. Humigpit ang kapit niya sa kanyang tiyan habang ang kanyang mga luha ay sumasabay sa umaagos na ulan sa kanyang pisingi. Anak ko, bulong niya sa gitna ng ugong ng bagyo. Patawarin mo si Mami. Puprotektahan kita, kahit wala silang puso. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa basang papel.
ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw sa paligid ay dahan-dahan sang naglaho, napalitan ng makapal na dilim. Bago tuluyang mawala ng malay si Zara, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang basang balikat. Nag-aalok ng isang maliit na proteksyon laban sa malupit na gabi. "Anak, gumising ka." Isang mahinang boses ng isang matanda ang huli niyang narinig bago tuluyang magdilim ang kanyang mundo. Kahit ang aso ay hindi hinahayaang mamatay sa lamig sa labas, bakit nila nagawa sa iyo esto? Ang marahang bulong ni Lola Esme ay sumalubong sa kamalayan ni Zara nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata. Ang bawat piraso ng kanyang diwa ay tila mabigat, at ang sakit sa kanyang puso ay naroroon pa rin, nakabaon ng malalim. Tumingin si Zara sa paligid. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang maliit, ngunit napakalinis na silid. Naririnig niya ang mahinang tunog ng mga patak ng ulan na unti-unting tumitila sa bubong na yero sa itaas, na nagbibigay ng isang pamilyar ngunit malungkot na hitig sa kanyang pandinig. "Nasaan po ako?" Mahina ang boses ni Zara. Halos isang bulong na hindi makalabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay sumasakit. "Nasa barangay. Pag-asa ka, anak. Ako si Lola Esme," sagot ng matanda habang dahan-dahan inilalagay ang isang mainit na baso ng tubig sa tabi ng kanyang higaan. "Nakita kita sa tabi ng daan kagabi. Basang-basa ka at walang malay. Kung hindi pa kita nakita, baka napahamak na kayo ng bata sa sinapupunan mo." Agad na hinawakan ni Zara ang kanyang tiyan. Ang takot na gumapang sa kanyang dibdib ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang baby ko po? Ligtas po ba siya?" "Ligtas siya, huwag kang mag-alala." Nakangiting sabi ni Lola Esme habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Zara upang pakalmahin siya. "Matatag ang batang yan, katulad ng kanyang ina. Ngunit kailangan mong magpalakas. Kumain ka muna ng mainit na sopas na ito." Inabot ni Lola Esme ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa silid. Nang makita ni Zara ang sopas, biglang bumalik ang alaala ng arroz caldo na ginawa niya para kay Kaz bago siya pinalayas. Ang hapdi ng pagtataksil ay muling sumikip sa kanyang dibdib. Bakit ang isang matandang estranghero ay nagagawang magpakita ng ganitong uri ng pagmamahal, habang ang lalaking nangako ng habambuhay na pagsasama ay nagawang itapon siya sa putik ng walang pag-aalinlangan? Iniiwas ni Zara ang kanyang tingin upang itago ang mga luha na muling namumuo sa kanyang mga mata. "Salamat po, Lola. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran." "Huwag mo nang isipin yan, anak. Ang mahalaga ay ligtas kayo," sabi ng matanda. "Saan ba ang pamilya mo? May matatawagan ba tayo upang ipaalam ang kalagayan mo?" Biglang naalala ni Zara ang kanyang telepono. Ang bag ko po? Ang telepono ko?" Tumayo si Lola Esme at kinuha ang basang bag ni Zara sa gilid ng mesa. Inilabas niya ang isang basang telepono na may basag na screen. "Narito, anak. Ngunit mukhang tuluyan na itong nasira ng tubig baha kagabi. Sinubukan kong buhayin, pero hindi na talaga gumagana." Tiningnan ni Zara ang nasirang telepono sa kanyang palad. Alam niyang sa pamamagitan ng isang tawag lamang sa kanyang ama na si Don Augusto, maaari siyang bawiin ng mga marangyang sasakyan at tapusin ang lahat ng paghihirap na ito. Ngunit habang hinahawakan niya ang kanyang tiyan, may kung anong desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Kung babalik siya ngayon sa kanyang ama, malalaman ng pamilya Valderrama ang lahat ng kahihiyang dinanas niya. Mas mahalaga, nais niyang protektahan ang kanyang anak mula sa anumang gulo. Nais niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at simulan ang isang bagong buhay na malayo sa lason ng pamilya ni Kaz. "Wala na po akong pamilyang matatawagan, Lola," pagsisinungaling ni Zara, habang pilit na pinatatag ang kanyang boses.
Ako ay isang mamatay tao sa paningin ng mga taong nakatira sa lugar na iniwan ko. Wala na po akong matutuluyan. Tiningnan siya ni Lola Esme ng may malalim na pag-unawa. Hindi na nagtanong pa ang matanda tungkol sa kanyang nakaraan. Kung gayon, manatili ka muna rito sa aking tahanan. Maliit lang ang bahay ko, ngunit sapat na ito upang maging silungan ninyong mag-ina. Tutulungan kita. Isang pakiramdam ng mainit na kaluwagan ang pumuno sa puso ni Zara. Salamat po, Lola Esme. Simula ngayon, ako na si Zara. Isang simpleng babaeng naghahanap ng bagong simula. Niyakap ni Zara si Lola Esme at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi ng unos, naramdaman niya ang isang mahinang tibok ng pag-asa sa loob ng kanyang puso. Umiyak ka, anak? Parang awa mo na, umiyak ka. Ang basang bulong ni Zara ay sumabay sa malamig na pawis na gumugulong sa kanyang noo, habang nakahiga siya sa isang lumang kama sa pampublikong klinika ng Barangay Pag-asa. Ang puting kisame ay may mga mansa ng lumipas na panahon, at ang ingay ng mga trisika sa labas ay pumupuno sa buong silid. Hawak niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Lola Esme. Walang marangyang pribadong ospital, walang pamilyang Valderrama na nagbabantay, at higit sa lahat, walang asawang hahawak sa kanyang kabilang kamay upang sabihing kasama niya ito sa laban na ito. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas habang tumutulong siya kay Lola Esme sa pagbabalot ng mga kakaning ibebenta sa palengke. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang sakit ay mabilis na gumapang at naging dahilan upang mapaluhod siya sa sahig. Lola, ang baby ko po, ang tanging nasabi ni Zara bago pumatak ang kanyang mga luha. Hindi nag-atubile si Lola Esme. Sa isang sigaw lamang nito sa labas ng pintuan, nagtakbuhan ang mga kapitbahay. Ang mga lalaking nakatambay sa kalsada ay mabilis na nag-ayos ng isang tricycle. Binuhat si Zara ng mga bisig na kahit marumi sa trabaho ay puno ng dalisay na pagmamalasakit. Sa loob ng makipot na sasakyan, habang tinatahak ang lubak-lubak na daan, ang bawat ugong ng makina ay tila sumasabay sa pintig ng takot sa puso ni Zara. Huminga ka ng malalim, Zara anak, pagpapalakas ng loob ni Lola Esme habang hinahaplos ang kanyang basang buhok. Nandito kami, malapit na tayo. Sa loob ng klinika, hinarap ni Zara ang pinakamahabang laban ng kanyang buhay. Ang bawat pag-atake ng kirot ay tila nagdanais na hatiin ang kanyang katawan. Ngunit sa bawat oras na nararamdaman niyang nais na niyang sumuko, naalala niya ang mukha ni Kaz noon gabi ng bagyo. Ang mukha ng lalaking nag-iwan sa kanya sa putik. Ang lalaking nagsabing, hindi sa kanya ang batang ito. Hindi ako susuko, bulong ni Zara sa kanyang sarili, habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Kakayanin ko ito para sa iyo, anak. Sige pa, Zara. Isang malakas na tulak pa, anak. Sigaw ng komadrona habang pinupunasan ang kanyang noo ng basang bimpo. Ipinikit ni Zara ang kanyang mga mata. Ibinuhos ang lahat ng natitirang lakas na mayroon siya. Sa sandaling yon, ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit ng pagtataksil, at ang lahat ng pighati ng paglisan ay ginamit niya upang ibigay ang buhay sa kanyang anak. Nang sa wakas, ay maramdaman niya ang paglaya ng bata mula sa kanyang katawan. Ang silid ay binalot ng isang nakatatakot na katahimikan. Walang tunog, walang iyak. Umiyak ka, anak. Parang awa mo na, umiyak ka. Ang naninginig na panalangin ni Zara habang ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Ilang segundo lamang ang lumipas, ngunit para kay Zara, yon ay tila isang habambuhay na paghihintay. Sa wakas, ang mahinang iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ang tunog na iyon ay mas matamis pa sa anumang musika sa mundo. Ito ang patunay na ang buhay ay mas matatag kaysa sa anyong unos. Inilagay ng Nars ang maliit na sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Zara. Ang balat ng bata ay mainit, at ang maliliit nitong daliri ay dahan-dahang humawak sa damit ni Zara. Isang malusog na sanggol na babae
Nakaniting sabi ng komadrona. Salamat po, Panginoon. Bulong ni Zara, habang ang mga luha ng ganap na kaligayahan ay malayang umaagos sa kanyang pisngi. Tumingin si Zara sa maliit na mukha ng kanyang anak. Ang pangalan mo ay Hope, ang aking pag-asa. Habang nakahiga si Zara, pagod ngunit masaya, pumasok si Lola Esme at ang ilang mga kapitbahay na may dalang mga lumang tina at mga duster para sa sanggol na kanilang pinag-ambagan. Sa loob ng maliit na klinika, walang karangyaan, ngunit ang silid ay binalot ng pinakamainit na uri ng pagmamahal. Isang pagmamahal na nahanap ni Zara sa piling ng mga taong walang-wala, ngunit may pusong handang magbigay ng lahat. Buhay man o patay, ibalik ninyo sa akin ang nag-iisang anak ko. Ang nanginginig na sigaw ni Don Augusto ay yumanig sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina sa pinakatuktok ng Valderrama Tower. Ang kanyang boses, na dati ay kilala sa pagiging matatag at walang takot sa mundo ng negosyo, ngayon ay basag at puno ng matinding pighati ng isang ama. Hinarap niya ang 3 pribadong investigador na nakatayo sa kanyang harap, na lahat ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. 1 taon na. 1 taon nang walang balita tungkol kay Zara. Tumingin si Don Augusto sa labas ng malaking bintanang salamin, kung saan ang ulan ay dahan-dahang gumuguhit ng mga basang linya. Tila, bumalik ang kanyang alaala sa huling gabi ng kanilang pag-uusap bago umalis si Zara upang mamuhay bilang isang simpleng tao sa piling ni Kaz. Nais ko lang pumahalin ako dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa pera ninyo, Papa. Ang iyak ni Zara noon habang nakaluhod sa harap ng kanyang ama. Gusto ko patunayan na may tunay na pag-ibig na walang kinalaman sa yaman natin. Ang mga taong yan ay mga buwaya, Zara! Ang galit na babala ni Don Augusto noon habang hinahampas ang kanyang lamesa. Kakainin kanila ng buhay kapag nalaman nilang wala kang maibibigay na pera. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay maglalaho sa oras na mag-utom sila. Ngunit hindi nakinig si Zara. Umalis ito bitbit ang isang lumang maleta. Tinanggihan ang bawat sentimo ng pamilya Valderrama upang patunayan ang kanyang pinaniniwalaan. At ngayon, ang babalang iyon ay nagkatotoo sa pinakamalupit na paraan. Don Augusto, ayon po sa huli naming investigasyon, maingat na panimula ng pinuno ng mga investigador habang inaabot ang isang folder na naglalaman ng mga larawan ng lumang bahay na Kaz. Si Zara po ay pinalayas ng kanyang biyenan at ni Kaz noon gabi ng malakas na bagyo. Inakusahan po siya ng pagnanakaw upang magkaroon sila ng dahilan na hiwalayan siya. Nanginig ang mga kamao ni Don Augusto. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Pinalayas nila ang anak ko? Sa gitna ng unos? Opo, Don Augusto. At ayon po sa nakuha naming impormasyon mula sa klinika malapit sa kanilang lugar, si Zara po ay nagdadalang tao ng gabing iyon. Tila binasag ng isang dambuhalang bato ang puso ni Don Augusto. Ang kanyang nag-iisang anak, ang prinsesa ng pamilya Valderrama, ay pinalayas habang nagdadalang tao sa gitna ng bagyo, nang walang kahit anong proteksyon. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay naging dahilan upang mapahawak siya sa gilid ng kanyang lamesa upang hindi matumba. Kung sana ay hindi siya naging masyadong mapagmataas. Kung sana ay lihim niyang binantayan si Zara araw-araw. Hindi sana dumanas ang kanyang anak ng ganitong uri ng impyerno. Saan siya pumunta pagkatapos niyon? Tanong ni Don Augusto. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap na puno ng sakit. Sabihin ninyo sa akin na ligtas siya. Iyon nga po ang problema, Don Augusto, sagot ng investigador habang nakayuko. Matapos ang gabing iyon, nawala ang kanyang bakas dahil sa baha. May mga balita po na may natagpuang bangkay ng isang babae sa dalampasigan malapit sa lugar. Ngunit hindi pa po namin nakukumpirma kung si Zara yon. Hindi siya patay, sigaw ni Don Augusto, habang tinatapon ang mga papeles sa kanyang lamesa na walang nilikhang ingay
kundi ang pagkalat ng mga puting pahina sa sahig. Nararamdaman ko, buhay ang anak ko. Buhay ang apo ko! Hinarap niya ang mga investigador nang may nag-aapoy na determinasyon. Palawakin ninyo ang paghahanap. Bilhin ninyo ang bawat ospital. Pasukin ninyo ang bawat maliit na barangay. Magtanong kayo sa bawat sulok ng bansa. Gamitin ninyo ang lahat ng pera ng pamilya Valderrama. Huwag kayong babalik sa akin hanggat hindi ninyo nahahanap ang anak ko. Masusunod po, Dong Augusto. Mabilis na sagot ng mga investigador bago mabilis na lumabas ng silid. Naiwan si Don Augusto na mag-isa sa malaking opisina. Nilapitan niya ang lumang larawan ni Zara noong bata pa ito na nakalagay sa kanyang lamesa. Pinunasan niya ang salamin nito ng kanyang nanginginig na daliri habang ang isang patak ng luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang matandang mukha. Patawarin mo si Papa, Zara. Bulong niya sa katahimikan. Hahanapin kita. At sa oras na mahanap kita, sisiguraduhin kong magbabayad ang bawat taong nagpaiyak sa'yo. Wala kang kwentang lalaki, Kaz. Kung alam ko lang na walang laman ang bulsa mo, hinding-hindi kita papatulan. Ang matinis na sigaw ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong sala na nagdulot ng matinding sakit sa ulo ni Kaz habang nakasubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Walang katapusan ang sumbatan sa loob ng bahay na ito. 1 taon pa lamang ang nakalilipas mula ng pakasalan niya si Clara. Ngunit ang pangarap niyang marangyang buhay ay tuluyan ang naging isang masamang bangungot. Clara, pakiusap naman. Bawasan mo naman ang pagsigaw. Mahinang pakiusap ni Kaz. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Kakarating ko lang galing sa opisina. Natalo na naman kami sa bid para sa bagong proyekto. Dahil hindi nagbigay ng sapat na pondo ang papa mo. At bakit mo isisi sa papa ko ang kabiguan mo? Humalukip-kip si Clara habang nakatayo sa kanyang harap na may suot na mamahaling sutla. Ngunit ang kanyang muka ay puno ng panghahamak. Akala ko ba mahusay kang arkitekto? Ang totoo, tamad ka at walang diskarte. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya ko, matagal nang sarado ang maliit mong kumpanya. Lumabas si Leticia mula sa kanyang kwarto. May hawak na rosaryo. Ngunit ang kanyang muka ay puno ng galit. Huwag mo pagsalitaan ng ganyan ang anak ko, Clara. Nung pinakasalan mo si Kaz, nangako ang pamilya mo na bibigyan ninyo siya ng malalaking proyekto. Ngayon, nasaan ang mga pangakong yon? Niloko ninyo kami. Niloko? Tumawa ng malakas si Clara, isang tunog na puno ng pambabastos. Matandang maramot. Akala ninyo siguro bilyonaryo kami? Ang papa ko ay bound din sa utang. Pinakasalan ko lang si Kaz dahil akala ko ay marami siyang pera sa bangko. Ngunit ano ang nakuha ko? Isang bahay na may amoy ng lumang dumi at isang biyenan na walang ibang alam kundi magreklamo at humingi ng pera para sa kanyang mga mamahaling gamot. Walang hiya ka! Sigaw ni Leticia habang nanginginig ang kanyang daliri sa turo kay Clara. Layas sa bahay ko. Bahay mo? Nakataas ang kilay na sabi ni Clara. Huwag mong kalimutan, Leticia. Nakasangla na ang bahay na ito sa bangko. At kung hindi ko babayaran ang susunod na hulog, bukas na bukas din ay matutulog kayong dalawa ng anak mo sa ilalim ng tulay. Hindi nakasagot si Leticia. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang dahan-dahasang naupo sa silya. Ang kanyang mukha ay namutla sa matinding takot at galit. Tumayo si Kaz at naglakad patungo sa kusina upang umiwas sa nag-uumpisang away ng dalawa. Ngunit pagpasok niya doon, sinalubong siya ng isang madilim at maruming silid. Ang mga hugasin ay nakatambak sa lababo. Walang pagkain sa ibabaw ng lamesa at ang hangin ay malamig at walang buhay. Biglang bumalik ang alaala ni Zara sa kanyang isip. Nung si Zara pa ang kanyang asawa, sa bawat pag-uwi niya mula sa trabaho, palaging may mainit na pagkain na naghihintay sa lamesa. Malinis ang buong bahay, may amoy ng sariwang bulaklak, at palaging may banayad na ngiti si Zara na nag-aalis ng lahat ng kanyang pagod. Naalala niya kung paano siya mamahalin ni Zara nang walang hinihinging kapalit.
kung paano nito hihilutin ang kanyang balikat tuwing sumasakit ang kanyang likod, at kung paano ito nanatili sa tabi niya nung nagsisimula pa lamang siya, at walang kahit isang kusing sa bulsa. At ano ang ginawa niya kay Zara? Itinatwa niya ito, pinaniwalaan ang mga kasinungalingan ng kanyang ina, at itinapon ito sa gitna ng bawat unos ng buhay. Patawad, Zara. Bulong ni Kaz sa sarili, habang ang isang mainit na luha ng matinding pagsisisi ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang sakit ng kanyang puso ngayon ay walang katumbas. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay naglaho nang marinig niya ang tunog ng pagbagsak ng mga papeles sa lamesa sa sala. Mabilis siyang lumabas at nakita ang isang pulang sobre na may tatak ng bangko. Ano ito? Tanong ni Kaz habang kuha ang sobre. Iyan ang huling babala mula sa bangko, Kaz. Malamig na sabi ni Clara habang naglalakad patungo sa kanyang kwarto. May 30 araw ka na lamang para bayaran ang 5 milyong piso na utang ng kumpanya mo. Kung hindi, hindi lang ang bahay na ito ang kukunin. Makukulong ka rin. Nanginig ang kamay ni Kaz habang hawak ang papel. Tumingin si Zara sa kanyang ina, na ngayon ay umiiyak na sa takot sa sulok ko sofa. Ang kanyang pangarap ng karangyaan ay tuluyan ng gumuho, at ang nalalapit na kadiliman ay dahan-dahan ng lumalapit upang lamunin siya ng buo. Akala ko ba kung saang lupalop ka na napadpad? Nareto ka lang pala sa putikan, Zara? Ang pamilyar at mayabang na boses na iyon ay nagpatigil sa mga hakbang ni Zara sa gitna ng masikip na palengke ng Barangay Pag-asa. Ang hangin ay mabigat, may amoy ng basang lupa at sariwang isda, ngunit ang boses na narinig niya ay mas nakasusulasok pa kaysa sa paligid. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Kaz na nakatayo malapit sa isang stall ng mga gulay, nakasuot ng medyo kupas na polo shirt, ngunit pilit pa ring nag-aayos ng kanyang buhok upang magmukhang desente. Pumunta si Kaz doon upang makipagkita sa isang maliit na kliyente. Pakiramdam niya ay labis na bumaba ang kanyang antas bilang arkitekto dahil sa mga ganitong klase ng tao na lamang siya nakikipag-ugnayan. Ngunit ang kanyang pagkainis ay napalitan ng isang mapait na kasiyahan nang makita ang kanyang dating asawa. Tiningnan ni Kaz si Zara mula ulo hanggang paa. Nakasuot si Zara ng isang simpleng duster na pambahay at tsinelas na may bahid ng puti, habang may dalang mabigat na basket na puno ng mga paninda sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang dibdib, nakakarga ang maliit na si Hope na mahimbing na natutulog, nakabalot sa isang kupas, ngunit malinis na pranela. Tingnan mo nga naman ang buhay. Lumapit si Kaz, may nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Sabi ko na nga ba, nung umalis ka sa bahay namin, dito ka lang din babagsak. Mas pinili mo ang mamuhay sa basura kaysa humingi ng tawad sa nanay ko. Tiningnan ni Zara si Kaz ng diretso sa mga mata. Walang kahit isang bakas ng takot, galit o pangungulila sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Isang titig na tila nagpapakita na ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang estrangerong walang halaga. Hindi ako bumagsak, Kaz. Tahimik ang boses ni Zara. Ngunit may dalang matatag na dignidad na hindi kayang tapatan ng anumang mamahaling damit. Lumayo lang ako sa basura upang makahinga ng maluwag. Nawala ang ngiti sa labi ni Kaz na palitan ng inis. At sino naman yung batang karga mo? Mukhang hindi pa nga umaabot ng 1 taon. Sinasabi ko na nga ba, totoo ang hinala ng nanay ko. Nanggaliwa ka nga talaga habang asawa pa kita. Kaya ka nagbuntis. Humigpit ang kapit ni Zara sa likod ni Hope. Pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa masamang titig ng sarili nitong ama na hindi man lang siya nakikilala. Huwag mong matuturo-turo ang anak ko ng marumi mong daliri, Kaz. Wala kang karapatan sa kanya, at mas lalong wala kang karapatan na magsalita sa harap ko. Wala akong karapatan? Tumawa si Kaz. Ngunit ang kanyang tawa ay puno ng pagkapahiya dahil napapansin na sila ng ilang mga mamimili sa palengke. Ako ang nagpakain sa iyo ng 1 taon. At ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Isa ka na namang hampas lupang na naglalako ng gulay.
Buti na lang talaga at iniwan kita. Dahil kung hindi, baka pati ako ay nadamay sa malas mo. Sino ka namang estranggero ka para bastusin ang anak ko dito sa palengke? Isang matatag na boses ang sumingit sa pag-uusap. Lumapit si Lola Esme na may hawak na malaking sandok na kahoy mula sa kanyang stall ng lutong ulam sa malapit. Tumayo ang matanda sa harap ni Zara. Hinarangan si Kaz ng kanyang maliit ngunit matapang na katawan. Umalis ka rito kung ayaw mong tawagin ko ang mga kargador dito upang kaladkarin ka palabas ng palengke. Sigaw ni Lola Esme habang itinuturo ang daan palabas gamit ang kanyang sandok. Wala kaming kailangan sa mga katulad mong walang modo. Tumingin si Kaz sa paligid at nakitang nagsisimula ng mabulungan ang mga tao sa palengke, ang ilan ay masama na ang tingin sa kanya. Nag-igting ang kanyang panga sa matinding pagkapahiya. Magsama kayong mga mahihirap, ang huling sumbat ni Kaz habang mabilis na tumatalikod at lumalakad palayo. Pilit na pinatitigas ang kanyang sarili sa paniniwala na siya pa rin ang nasa itaas, habang si Zara ay nananatiling nasa putikan. Nanatiling nakatayo si Zara, pinapanood ang nagmamadaling pag-alis ng kanyang dating asawa. Walang luha na pumatak sa kanyang pisingi, tung ang dahan-dahang pag-init ng kanyang puso na handa na maghatid ng nalalapit na katarungan. Impossible. Hindi maari ito. Hindi siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga Valderrama. Ang nanginginig na bulong ni Kaz ay nawala sa gitna ng malalakas na palakpakan sa loob ng marangyang ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, bumagsak sa makapal na alpombra nang walang nilikhang tunog, ngunit ang pulang likido ay dumanak na tila dugo sa puting tela ng kanyang sapatos. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dambuhalang screen sa harap ng bulwagan. Sa screen, ipinapakita ang isang marangyang larawan ng pamilya Valderrama. Sa tabi ng kilalang bilyonaryo na si Don Augusto Valderrama, ay nakatayo ang isang magandang babae na may suot na eleganteng gintong gown. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad, ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, at ang kanyang mga mata ay may taglay na kapangyarihan na tila kayang lumunod sa sinumang tumingin dito. Si Zara, ang babaeng itinapon nila sa putik noong gabi ng bagyo. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi at pabigat. Ang babaeng sinabihan niyang nagnahaw ng alahas ng kanyang ina. Kaz, anong nangyayari sa iyo? Tanong ng kanyang kaibigan na si Mark, na siyang nag-imbita sa kanya sa pagtitipon upang maghanap ng mga mamumuhunan. Bakit bigla kang namutla? Para kang nakakita ng multo. Hindi nakasagot si Kaz. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina na nagpilit sa kanya na mapahawak sa gilid ng lamesa. Ang bawat pang-aabuso, bawat insulto, at bawat malamig na salitang binitawan niya kay Zara ay tila mga buhay na imahe na sunod-sunod na sumampal sa kanyang muka. Ang kumpanya ng mga Valderrama ang may hawak ng halos lahat ng malalaking proyekto sa bansa. At mas malala, ang bangko kung saan nakasangla ang kanyang kumpanya at bahay ay pagmamay-ari din ng pamilya Valderrama. Hindi ito pwede. Kailangan kong umuwi. Bulong ni Kaz. Bago mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng ballroom, iniwan ang kanyang nagtatakang kaibigan. Pinaandar ni Kaz ang kanyang sasakyan nang may matinding takot sa kanyang dibdib. Pagkarating niya sa kanilang bahay, marahas niyang binuksan ang pinto ng sala, hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Kaz, bakit ka ganyan? Nagtatakang tanong ni Leticia na kasalukuyang nanonood ng telebisyon sa sala. Akala ko ba ay nasa Makati ka para makipagkita sa mga kliyente? Nay, tapos na tayo. Katapusan na natin. Nanginghinig ang boses ni Kaz habang napapaupo sa sahig sa harap ng kanyang ina. Ano bang sinasabi mo? Kumunot ang noo ni Leticia. Ines na pinatay ang telebisyon. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Si Zara, Nay. Si Zara. Hawak ni Kaz ang kanyang buhok habang umiiyak. Si Zara na pinalayas natin.
Siya ang nag-iisang anak ni Don Augusto Valderrama. Siya ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Napatayo si Leticia sa gulat. Ngunit agad din siyang tumawa ng mapait upang itago ang kaba na biglang lumitaw sa kanyang puso. Ano? Nasisiraan ka na nga ng ulo, Kaz? Ang hampas lupang iyon? Baka magkamuka lang sila. Imposibleng ang isang ulila mula sa probinsya ay maging anak ng isang bilyonaryo. Hindi, Nay, siya talaga! Sigaw ni Kaz. Ang kanyang boses ay puno ng matinding desperasyon. Ipinakita ang larawan niya sa malaking screen sa pagtitipon kanina. Siya si Zara Valderrama. Ang pamilya niya ang may-ari ng bangko kung saan tayo may utang na 5 milyong piso. Sila ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito. Ang tawa ni Leticia ay biglang naputol. Ang kanyang nanginginig na daliri na may suot na pekeng gintong singsing ay dahan-dahang ibinaba. Ang kanyang muka ay unti-unting namutla, nawala ng maw, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang isip. Hindi maaari ito, bulong ni Leticia. Ang kanyang rosaryo ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay patungo sa sahig. Kung siya nga, paano na tayo? Iyan din ang itinatanong ko sa sarili ko, Nay. Umiiyak na sabi ni Kaz habang nakatingin sa kawalan. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung ayaw niyang ibigay ng kusa ang yaman niya, gagamitin natin ang anak niya para makuha ito. Ang pabulong ngunit matalim na suhestiyon ni Leticia ay nagpatahimik sa loob ng kanyang silid. Ang ilaw mula sa maliit na lampara sa tabi ng kama ay naglalabas ng mahahabang anino sa dingding, na tila mga multo ng kanilang sariling kasakiman. Si Kaz ay nakaupo sa gilid ng higaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang ina na tila nakakita ng isang nakatatakot na estranghero. Ne, delikado ang iniisip mo. Nanginginig ang boses ni Kaz habang sumasandal. Valderrama sila. Isang salita lang ni Don Augusto. Hindi lang kumpanya ko ang mawawala. Maari tayong mabulok sa kulungan habang buhay. Mabulok sa kulungan? Lumapit si Leticia kay Kaz. Hinawakan ang kanyang mga balikat at tinitigan ito ng mga matang puno ng manipulasyon. Ano ka ba, Kaz? Sino ba ang biyolohikal na ama ng batang karga ni Zara sa palengke? Ikaw! Dugo at laman mo ang batang iyon. Sa ilalim ng batas, may karapatan ka sa kanya. Ang pagkuha sa sarili mong anak ay hindi pagdukot. Karapatan mo yon bilang ama. Pero Nay, itinapon natin si Zara sa bagyo. Sinabi ko sa harap niya na hindi ko anak ang bata. Pilit na pag-alaala ni Kaz sa kanyang sariling kasalanan. Ngunit ang kanyang boses ay humina nang maalala ang huling babala mula sa bangko. Sinabi mo lang yon dahil galit ka. Madaling bawiin ang mga salita, Kaz. Bulong ni Leticia, habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang anak upang pawiin ang takot nito. Isipin mo ang kumpanya mo. Isipin mo ang bahay na ito. Gusto mo bang makita akong matulog sa kalsada? Sa oras na nasa atin ang bata, kailangang makipagnegosasyon ni Zara sa atin. Hindi niya hahayaang mapahamak ang anak niya. Isang pirma lang niya, mawawala ang lahat ng utang mo at magiging bilyonaryo tayo muli. Ang kasakiman ay mabilis na lumamon sa natitirang takot at moralidad ni Kaz. Tumingin si Kaz sa papel ng babala mula sa bangko na nakalagay sa ibabaw ng mesa. 30 araw na lamang ang natitira. Wala na siyang ibang paraan upang maisalba ang kanyang sarili mula sa kahihiyan at pagkakakulong. Anong gagawin natin, Nay? Tanong ni Kaz. Ang kanyang boses ay tuluyan ng sumuko sa kadiliman. Isang mapait at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leticia. Tumawag ka ng ilang mga tauhan mula sa labas ng ating barangay. Yung mga taong hindi kilala roon upang walang makakilala sa kanila. Ipasubaybayan natin ang bawat galaw ni Zara sa Barangay Pag-asa. Kinaumagahan, 2 lalaking nakasuot ng maitim na jacket ang nakitang pumasok sa tahimik na kalsada ng Barangay Pag-asa. Lihim silang nagmamasid sa maliit na bahay ni Lola Esme. Isinusulat sa kanilang mga isip ang bawat oras ng pag-alis ni Zara patungo sa palengke at ang mga sandali kung kailan naiiwang mag-isa ang matanda
kasama ang maliit na si Hope. Habang natutulog ang maliit na sanggol sa kanyang kupas na duyan, ang anino ng kasakiman ay dahan-dahan nang lumalapit upang agawin ang kaisa-isang liwanag na nagbibigay buhay kay Zara. Wala na po siya, Zara. Kinuha nila ang anak mo. Ang nanininig at basag na boses ni Lola Esme ay sumalubong kay Zara bago pa man siya tuluyang makapasok sa loob ng kanilang maliit na bahay. Ang plastik na supot na naglalaman ng maliit na laruang gawa sa kahoy na binili niya para kay Hope ay dahan-dahan na dulas sa kanyang mga daliri, bumagsak sa sahig ng walang nilikhang ingay. Ngunit ang takot na gumapang sa kanyang dibdib ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Mabilis na tumakbo si Zara patungo kay Lola Esme na kasalukuyang nakahandusay sa sahig malapit sa lamesa, may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang labi at may pasa sa kanyang balikat. Lola, anong nangyari sa inyo? Nanginginig ang mga kamay ni Zara. Huwag patungo sa pagtulong upang umupo ang matanda. May dalawang lalaki. Marahas silang pumasok. Umiiyak na paliwanag ni Lola Esme habang itinuturo ang walang lamang diyan sa sulok ng silid. Sinubukan ko silang pigilan, ngunit itinulak nila ako. Zara, ang anak mo? Tinangay nila si Hope. Tumingin si Zara sa duyan. Ang maliit na kulay rosas na pranela na ginamit niyang kumot ng kanyang anak ay nakakalat sa sahig. May bahid ng maruming dumi mula sa sapatos ng mga pumasok. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malupit na patalim na sumaksak sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pagbangon, ang liwanag ng kanyang buhay sa gitna ng kadiliman, ay kinuha ng mga walang awang hayo. Sumikip ang kanyang lalamunan, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at sakit. Ngunit bago pa man kumawala ang kanyang unang luha, ang murang teleponong binili niya upang makipag-ugnayan kay Lola Esme ay nagsimulang gumalaw sa ibabaw ng lamesa, nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Agad na sinagot ni Zara ang tawag. Nasa amin ng bata, Zara. Ang pamilyar at malupit na boses ni Leticia ay sumalubong sa kanyang pandinig. Walang bakas ng pagkahiya, tanging ang tunog ng masamang kasiyahan. Kung gusto mo pa siyang makitang humihinga, makipagtagpo ka sa amin. Ipadadala ko ang lugar kung saan mo kami haharapin. At huwag kang magkahamaling magdala ng pulis kung ayaw mang mawala ng anak. Leticia. Ang boses ni Zara ay hindi nanginginig. Sa halip na umiyak, may isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng pagdurusa, ay biglang naging kasing talim ng isang patalim na handang pumatay. Nasaan ang anak ko? Huwag mo akong mautusan, Zara! Sigaw ni Leticia sa kabilang linya. Pumunta ka sa lugar na sasabihin ko bukas ng umaga. Pirmahan mo ang mga papel ng pagsuko ng iyong mga karapatan sa pamilya Valderrama at ibigay mo sa amin ang 5 milyong piso na kailangan ng kumpanya ni Kaz. Sa oras na makuha namin ang pera, ibabalik namin ang batang ito. Nasaan si Kaz? Tanong ni Zara. Ang boses niya ay naging kasing lalim ng isang gabi ng bagyo. Nandito siya sa tabi ko. Pinoprotektahan ang kanyang sariling dugo at laman. Pagsisinungaling ni Leticia upang bigyang katwiran ang kanilang krimen. Huwag kang mag-aksaya ng oras, Zara. Bukas na umaga, dalhin mo ang pera at ang pirma mo. Inilaya ni Zara ang telpono sa kanyang tainga nang hindi sumasagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na plastik at tumayo ng tuwid. Ang kanyang duster na may bahid ng putik at ang kanyang tsinelas ay hindi na nagpapakita ng isang mahinang babaeng probinsyana. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay pinatigas ng isang matatag na galit na ngayon ay handa ng sumabog. Lola Esme. Tumingin si Zara sa matandang umiiyak pa rin sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na hindi kailanman narinig nito sa kanya. Huwag na kayong umiyak. Tapos ng oras ng ating pagtatago. Babawiin ko si Hope at sisiguraduhin kong mabubulok sa impyerno
ang bawat taong humawak sa kanya. Kinuha ni Zara ang kanyang bag. Sa munting silid na yon, pinuksan niya ang isang maliit na lihim na bulsa sa ilalim ng kanyang lumang wallet. Inilabas niya ang isang gintong card na may nakasulat na pangalan po kanyang ama. Pinindot niya ang numero na matagal na niyang iniwasan. "Papa," bulong ni Zara nang marinar ang matandang boses sa kabilang linya. "Ako ito, si Zara. Tulungan mo ako. Kinuha nila ang anak ko." "Patawarin mo si Papa, Zara. Huli na ba ako?" Ang nanginginig na boses ni Don Augusto ay narinig sa gitna ng katahimikan ng Barangay Pag-asa habang mahigpit niyang niyayahap ang kanyang anak. Ang malalakas na huni ng makina ng 5 marangyang itim na sasakyan na pumarada sa makitid na kalsada ng barangay ay nagdala ng matinding pagkagulat sa mga residente. Lumabas ang mga pribadong bodyguard upang harangan ang daan. Ngunit si Don Augusto ay walang ibang nakikita, kundi ang kanyang anak na ngayon ay nakatayo sa kanyang harap, walang luha sa mga mata. Tanging ang isang malamig na determinasyon. "Hindi po, Papa. Sakto lang ang dating mo," bulong ni Zara habang dahan-dahang lumalayo sa yakap ng kanyang ama. "Ngunit kailangan natin si Hope. Kinuha nila ang anak ko." Tumingin si Don Augusto kay Lola Esme na kasalukuyang nakaupo sa tabi ng pinto, inaalagaan ng mga persona na doktor na kasama ng kanyang ama. "Salamat sa pag-aalaga sa anak ko," sabi ng matanda kay Lola Esme. "Salamat po, Don Augusto," sagot ni Lola Esme habang umiiyak. "Iligtas ninyo po ang bata." "Ligtas ka na rito, Lola Esme. May mga tauhan si Papa na magbabantay sa inyo rito at dadalhin kayo sa pinakamagandang ospital upang magamot ang inyong mga pasa," sabi ni Zara habang hinahawakan ang kamay ng matanda bago sumakay sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang daan patungo sa Valderrama Tower, binalot ng katahimikan ang mag-ama. Pinalitan ni Zara ang kanyang duster ng isang eleganteng puting corporate suit na inihanda ng kanyang sekretarya. Nang lumabas siya ng sasakyan sa tapat ko Agusali, hindi na siya ang dating Zara na matiisin at sunod-sunuran. Siya na ngayon ang reyna ng pamilya Valderrama. Matatag, makapangyarihan, at walang takot. Sa loob ng malaking boardroom, hinarap ni Zara ang 5 pinakamahusay na abogado sa bansa at ang isang mataas na opisyal ng pulisya. Nandito po ang mga dokumento ng utang ng kumpanya ni Kaz, panimula ng kanyang punong abogado habang inilalagay ang mga papeles sa harap ni Zara. Mula sa oras na ito, binili na ng Valderrama Group ang lahat ng kanilang utang sa bangko. Kami na ang nag-iisang nagpapautang sa kanila. "Mabuti," malamig na sabi ni Zara habang nakaupo sa dulo ng lamesa. "And ang kaso ng pagdukot?" "Handa na po, Ma'am Zara," sagot ng opisyal ng pulisya. "Nakasubaybay na ang aming mga tauhan sa lugar kung saan gaganapin ang pagkikita ninyo bukas. Sa sandaling makuha ninyo ang bata, huhulihin namin sila." Gusto ni na Leticia na pirmahan ko ang pagsuko ng aking mga karapatan sa pamilya Valderrama upang makuha nila ang pera, sabi ni Zara habang may isang matigas na ngiti na gumuhit sa kanyang mukha. "Ibigay ninyo sa kanila ang gusto nila. Ihanda ang mga papeles na may peking pirma ko na kamukha ng totoo. Hayaan natin silang mag-isip na nanalo sila. Hayaan nating isipin nilang hawak nila ako sa leeg." Tumingin si Don Augusto sa kanyang anak. May halong pagmamalaki at lungkot sa kanyang mga mata. "Zara, sigurado ka ba rito? Delikado ang pakikipagkita sa kanila." "Huwag kayong mag-alala, Papa," sagot ni Zara habang pinapatigas ang kanyang panga. "Ang bawat sampal na tinanggap ko mula sa kanila ay ibabalik ko ng may kasamang interes. Sa oras na hawakan ko ang anak ko, yun din ang oras na gigibain ko ang kanilang kasakiman hanggang sa mabulok sila sa bilangguan." "Ito na ang araw na yayaman tayo ng totoo, Kaz. Wala nang makakapigil sa atin." Ang masayang bulong ni Leticia ay umalingaw-ngaw sa loob ng abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Habang inaayos niya ang kanyang buhok sa harap ng isang maliit na salamin,
Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kasakiman. Si Kaz naman ay nakatayo sa tabi. Mahigpit na hawak ang isang lumang leather na bag habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba at pananabik. "Sigurado ka ba rito, Nay?" tanong ni Kaz, habang paulit-ulit na tumitingin sa bintana. "Walang pulis? Baka gumawa si Zara ng paraan upang hulihin tayo." "Huwag kang matakot, Kaz," singhal ni Leticia habang nilalapitan si Hope na kasalukuyang natutulog sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy, nakabalot sa kupas na pranela. "Takot lang ng babaeng yun. Nasa atin ang kanyang anak. Isang maling galaw niya. Alam niya kung anong mangyayari sa bata. Gagawin niya ang lahat ng utos natin dahil lang sa pagmamahal sa batang ito." Ngunit ang hindi alam ng mag-ina, ang bawat sulok sa labas ng bodega ay dahan-dahan ng pinaliligiran ng mga pulis na nakasuot ng simpleng duster at pambahay na damit upang magmukhang karaniwang tao. Ang mga tactical team ng pamilya Valderrama ay tahimik ding nakaposisyon sa mga madidilim na bahagi ng kagubatan malapit sa bodega. Naghihintay lamang ng tamang hudyat. Isang maranyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ko bodega. Walang ingay ang makina nito, tanging ang marahang paglapat ng mga gulong sa tuyong damo. Bumukas ang pinto at lumabas si Zara. Kasunod niya ang dalawang abogado na nakasuot ng mamahaling suit at isang matangkad na bodyguard. Dahan-dahang tinanggal ni Zara ang kanyang itim na salamin. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng semento at ang kanyang buong pagkatao ay naglalabas ng isang nakatatakot na kapangyarihan na tila kayang lumunod sa sinumang haharang sa kanyang daan. Nang makita siya ni Kaz, nakaramdam ito ng matinding panghihina sa kanyang dibdib. Ang babaeng dati ay nakaluhod sa kanyang harap habang nagmamakaawa. Ngayon ay naglalakad patungo sa kanya na tila isang reyna na handang magbigay ng hatol. Pumasok si Zara sa loob ng bodega. Ang marahang tunog ng kanyang takong sa sementadong sahig ay tila bawat pintig ng takot sa puso ni Kaz. "Nasaan si Hope?" Malamig ang boses ni Zara, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na dumaong sa maliit na sanggol sa ibabaw ng lamesa. "Narito ang ginto mo, Zara," nakangiting sabi ni Leticia. Huwag dahan-dahan kinukuha ang bata at hinahawakan ito ng mahigpit. Ngunit bago mo siya mahawakan, asikasuhin muna natin ang ginto ko. Inilabas ni Kaz ang mga papeles mula sa kanyang bag at inilagay ito sa harap ni Zara. "Zara, pirmahan mo ang kasunduang ito. Nakasaad dito ang paglilipat ng 5 milyong piso sa account ko at ang formal na pagsuko mo sa lahat ng karapatan at ari-arian mo sa pamilya Valderrama kapalit ng kaligtasan ng bata." Tiningnan ni Zara ang papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hope. Ang kanyang mga mata ay lumambot sa loob ng isang segundo nang makita ang kanyang anak. Ngunit agad din itong naging kasing talim ng patalim nang tumingin siya kina Kaz at Leticia. Dahan-dahan niyang kinuha ang gintong pluma mula sa kanyang bulsa at inilagay ang dulo nito sa ibabaw ng papel. "Ito na ang ginto natin. Sandali. Ano ang nangyayaring ito?" Ang galit at takot na sigaw ni Leticia ay pumuno sa malamig na hangin ng bodega nang ang malalaking pinto ng gusali ay marahas na nabuksan mula sa magkabilang panig. Sa isang iglap, pumasok ang 12-12 ng mga operatiba ng pulisya na may hawak na mga armas. Pinaliligiran ang bawat sulok ng silid. Bago pa man makakilos ang mga tauhan ni Leticia, ang mabilis na bodyguard ni Zara ay lumapit at mabilis na kinuha si Hope mula sa nanginginig ng mga kamay ng matanda. Agad na tumakbo si Zara upang yakapin ang kanyang anak. Mahigpit na idinikit si Hope sa kanyang dibdib, habang ang mga luha ng matinding kaluwagan ay malayang umaagos sa kanyang mga pisingi. "Ligtas ka na, anak ko. Ligtas na si Hope," bulong ni Zara habang hinahalikan ang ulo ng kanyang sanggol. Ang mga tauhang kinuha ni Leticia ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamay upang sumuko sa mga pulis. Ang mukha ni Kaz ay tuluyan ng nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Humakbang siya paatras, ngunit nang makita ang mga pulis na papalapit,
Marahas siyang lumuhod sa semento at gumapang patungo sa direksyon ni Zara. Zara, pakiusap, maawa ka sa amin. Umiiyak na pakiusap ni Kaz habang sinusubukang hawakan ang dulo ng sapatos ni Zara, ngunit agad siyang hinarangan ko mga bodyguard. Wala akong kinalaman dito. Si nanay ang nagplano ng lahat ng ito. Pinilit niya lang ako dahil baon kami sa utang. Zara, asawa mo ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Namilog ang mga mata ni Leticia sa matinding gulat at sakit sa narinig mula sa kanyang sariling anak. Kaz, paano mo nagagawang isisi sa akin ang lahat? Ikaw ang kumuha ng mga tauhan. Ikaw ang pumirma sa mga papeles. Paano mo nagagawang ibenta ang sarili mong ina upang iligtas ang balat mo? Tiningnan sila ni Zara mula sa kanyang kinatitayuan ng may matinding panghahamak. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa. Hindi ba nakatatawa, Kaz? Malamig ang boses ni Zara. Ngunit bawat salita ay tila hampas ng bakal sa mukha ng kanyang dating asawa. Noong itinapon ninyo kami ni Hope sa gitna ng bagyo, hindi mo naisip na asawa mo ako. Nung nagnakaw kayo ng bata at binantaan ninyo ang buhay niya para sa pera, hindi mo naisip na dugo at laman mo ang sinasaktan mo. At ngayon, nagagawa mo pang ibenta ang sarili mong ina upang makatakas sa batas? Humakpang ang abogado ni Zara patungo sa hiyas ni Kaz at naglagay ng isa pang folder sa semento. Mr. Kaz, hindi lang kaso ng pagdukot at extortion ang haharapin ninyo mag-ina. Ang Valderrama Group ang nag-iisang nagpapautang sa inyo ngayon at may hawak kaming kumpletong dokumento ng inyong malakihang pandaraya at pag-iwas sa buwis sa inyong kumpanya sa nakaraang 3 taon. Mabubulok kayo sa kulungan. Hindi maari ito, bulong ni Kaz habang dahan-dahan inilalagay ng mga pulis ang malamig na posas sa kanyang mga kamay. Inilagay din ang posas kay Leticia na patuloy na sumisigaw ng mga sumpa habang kinakaladkad palabas ng bodega. Ngunit ang pinakamalaking hantungan ng kanilang kasalanan ay naghihintay sa labas ng pinto. Nang bumukas ang pinto ng bodega upang ilabas ang mag-ina, sinalubong sila ng 12-12 ng mga kamera, kumikislap na ilaw ng media, at mga mamamahayag na nag-aabang sa labas. Ang balita tungkol sa tangkang pagdukot sa tagapagmana ng pamilya Valderrama ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang mukha ni Kaz at Leticia ay nakuna ng bawat kamera. Ang kanilang kahihiyan ay naging pampublikong tontunin ng buong bansa. Ito ang simula ng kanilang ganap na pagbagsak, isang marahas na karma na binuo ng kanilang sariling kasakiman. Hinatulan ng korte ang mga nasasakdal na may sala sa lahat ng kargong ibinintang sa kanila. Ang formal at matatag na boses ng hukom ay umalinganggaw sa buong bulwagan ng korte, na naghatid ng isang matinding lamig sa likod ni Kaz at Leticia. Nakatayo ang mag-ina sa tabi ng kanilang pampublikong abogado, nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, at may mga poses pa rin sa kanilang mga kamay. Si Leticia ay humihikbi ng tahimik habang nakasandal sa lamesa, habang ang mga mata ni Kaz ay tuluyan ng nawala ng buhay, nakatitig lamang sa kawalan. Lahat ng ebidensyang ipinakita ng mga abogado ng pamilya Valderrama ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang mga video mula sa seguridad, ang mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo, at ang direktang pag-amin ng mga lalaking kinuha ni Leticia ay sapat na upang tuluyan silang mabulok sa bilangguan. Bago pa man magsimula ang huling pagbasa ng hatol, ang kumpanya ni Kaz ay formal ng idineklarang bangkarot. Ang ibig sabihin, ang kanilang bahay na siyang kaisa-isang ari-arian na pinag-awayan at pinagkainggitan ni Leticia ay formal ng kinuha ng bangko na pagmamay-ari din ng Valderrama Group. Sila ay nawala ng kahit isang kusing, walang natitira, kundi ang mga utang na hindi na nila kayang bayaran habang buhay. Upang madagdagan ang sakit ng kanilang pagbagsak, bago pa man magsimula ang paglilitis, si Clara ay tuluyan ng tumakas. Hindi nito sinuportahan si Kaz. Sa halip, kinuha ni Clara ang lahat ng natitirang pera sa kanilang magkakasama mga account. Binuhat ang bawat mamahaling hiyas na makikita sa bahay,
at mabilis na lumipad patungo sa ibang bansa upang iwan si Kaz na mag-isip kung paano haharapin ang batas ng mag-iso. Nakatayo sa likod, malapit sa may pintuan ng korte, si Zara ay nakaupo sa tabi ng kanyang ama na si Don Augusto. Nakasuot si Zara ng isang eleganteng itim na bestida, hawak ang isang maliit na bag. Tumingin si Kaz sa direksyon ni Zara, nangiinig ang kanyang mga labi, lihim na bumubulong ng mga salitang, "Patawad Zara, patawarin mo ako." Ngunit ang mukha ni Zara ay nanatiling tahimik at kalmado. Walang kahit isang bahid ng galit o pagnanais na maghiganti ang makikita sa kanyang muka. Para kay Zara, ang lalaking nasa harap niya ay bahagi na lamang ng isang masamang kahapon na tuluyan ng natapos. Dahil dito, pagpapatuloy ng hukom, kasabay ng marahang pagpukpok ng maso sa ibabaw ng lamesa ng kahoy upang ibalik ang katahimikan sa loob ng korte. Hinatulan ng korte si Leticia ng 15 taong pagkakakulong para sa kasong pagdukot at malakihang extortion. At si Kaz ay hinatulan ng 12 taong pagkakakulong bilang kasabwat sa krimen at para sa malakihang pandaraya sa kumpanya. Nang marinig ang hatol, tuluyan ng hina si Leticia at napaupo sa sahig, umiiyak ng malakas habang tinatawag ang pangalan ko kanyang anak. "Kaz! Anak ko! Paano tayo nabuhay ng ganito?" Hindi na nakasagot si Kaz. Dahan-dahan siyang tinalikuran ng mga pulis upang kaladkarin palabas, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga pangarap ng karangyaan, ang kasakiman ko kanyang ina, at ang kanyang sariling kahinaan ay tuluyan ang nagdala sa kanya sa dulo ng kanyang sariling impyerno. "Zara, akala ko hindi mo na ako kakausapin kailanman." Ang basag na boses ni Kaz ay dinala ng lumang telepono sa loob ng silid-pulong ng bilangguan. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang receiver, nakatitig sa salaming naghihiwalay sa kanilang dalawa. Si Kaz ay mukhang matanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay payat, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod mula sa mga gabing walang tulog sa loob ng selda. Sa kabilang panig ng salamin ay nakaupo si Zara. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na blusa, walang palamute, kundi ang kanyang banayad at payapang mukha. Tiningnan niya si Kaz nang walang kahit anong galit, pot o lungkot. Tanging ang isang malalim na katahimikan na tila nagpapakita na ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang malayong alaala. Dahan-dahang inilapit ni Zara ang receiver sa kanyang tainga. "Hindi ako nandito upang makinig sa iyong mga sumbat, Kaz. Patawarin mo ako, Zara," mabilis na sabi ni Kaz, habang ang mga luha ay nagsimula ng dumanas sa kanyang pisingi. "Araw-araw, gabi-gabi, wala akong ibang iniisip kundi ang kalupitan ko sa iyo. Nung gabing itinapon kita sa gitna ng unos, ako ang tunay na nawalan ng lahat. Nagbulag-bulagan ako sa kasakiman ng nanay ko, at pinagpalit ko ang tanging taong nagmahal sa aking ng totoo." "Tapos na ang lahat ng iyon, Kaz?" Tahimik ang boses ni Zara. Ngunit bawat salita ay may dalang matatag na kapayapaan. "Ang nakaraan ay hindi na natin mababago. Kahit papaano, pagkatapos ng lahat ng ito," pakiusap ni Kaz habang idinidikit ang kanyang kabilang kamay sa salamin. "Hayaan mo akong maging ama kay Hope kapag nakalabas ako. Siya ang anak ko, Zara. Gusto kong bumawi sa kanya. Gusto kong malaman niya na may ama siya na nagmamahal sa kanya." Dahan-dahang umiling si Zara, may halong paggalang, ngunit matatag ang kanyang desisyon. Ang ama ni Hope ay isang alaala ng lalaking minahal ko noon. Ang lalaking simple, mabuti, at tapat na kasama ko sa pangarap. Ngunit ang lalaking iyon ay matagal nang namatay bago pa man ako pinalayas sa bahay ninyo. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estrangerong, nagbabayad lamang sa kanyang mga maling desisyon. Natigilan si Kaz. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba mula sa salamin. "Ngunit nais ko malaman mo," pagpapatuloy ni Zara, habang tinititigan si Kaz sa mga mata. "Pinatatawad na kita, Kaz. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking pagpapatawad, kundi dahil ayaw kong lumaki ang aking anak
na may bitbit na bigat ko agalit ng kanyang ina sa kanyang puso. Pinatatawad kita para sa kapayapaan ni Hope at para sa ganap na kalayaan ng sarili kong kaluluwa. Dahan-dahang inilapag ni Zara ang kanyang gintong singsing sa kasa sa ibabaw ng maliit na tray sa ilalim ng salamin. At dahan-dahang ipinasa ito patungo sa panig ni Kaz. Alagaan mong sarili mo, Kaz. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Ibinalik ni Zara ang receiver sa lalagyan nito nang hindi naghihintay ng sagot. Tumayo siya, inayos ang kanyang blusa, at dahan-dahang tumalikod upang lumakad palayo. Nang lumabas si Zara mula sa makapal na pinto ng bilangguan, sinalubong siya ng mainit na liwanag ng araw at ng banayad na hanging dumarating mula sa silangan. Huminga siya ng malalim. Nararamdaman ang bawat piraso ng kanyang natitirang sakit na tuluyan ng tinangay ng hangin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon sa paghihirap, naramdaman ni Zara ang ganap na kapayapaan at kalayaan ng kanyang puso. Pangwakas na yugto, bagong simula sa Barangay Pag-asa. Ang malalakas na tawanan ng mga bata at ang masayang tugtugan sa buong Barangay Pag-asa ay nagdala ng isang buhay na kulay sa hapon ng fiesta. Ang pamilyang Valderrama, sa pamumuno ni Zara, ay formal nang nagbukas ng Hope and Grace Center, isang pasilidad na magbibigay ng libreng pangangalagang medikal, edukasyon at suporta para sa mga nag-iisang ina at kanilang mga anak na binuo sa puso ng kanilang komunidad. Nakatayo si Zara sa tapat ng bagong gusali, nakasuot ng simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela. Karga ang maliit na si Hope, na ngayon ay may suot na ring magandang laso sa kanyang buhok at maligayang pumapalakpak ang maliliit na kamay. Katabi niya si Lola Esme, na ngayon ay masaya nang nakikipag-usap sa mga kapitbahay, at si Don Augusto na nakatingin sa kanila ng may buong pagmamalaki at banayad na ngiti sa kanyang labi. Tumingin si Zara sa malawak na langit, kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw, nag-iiwan ng magandang kulay ginto at kahel sa mga ulap. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa maruming kalsada ng pamilya ni Kaz. Naalala niya ang lamig ng ulan, ang sakit ng pagtaksil, at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit na yon, sa lugar kung saan siya nahanap ng kabutihan, nahanap din niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang pagpapatawad na ibinigay niya kay Kaz sa loob ng bilangguan ay hindi dahil nakalimutan niya ang sakit. Ito ay dahil natutunan niyang ang galit ay isang kadena na humahadlang sa kanya na lumipad. Pinili niyang palayain ang kanyang puso upang ang kanyang anak ay lumaking pinaliligiran ng pagmamahal, hindi ng poot. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanyang kanyang pinamumunuan, kundi sa tibay ng kanyang puso, na dumaan sa apoy ng pagsubok, ngunit lumabas na mas makinang pa kaysa sa ginto.